mga chong, and welcome again to my another vlog. And for today's vlog, meron tayong dalawang mission. First mission natin is yun, maglagay ng panibagong hazard dito sa ating White X125. So bumigay na kasing hazard module na ginagamit ko. Pag uwi natin galing Bohol, mga ilang weeks lang bumigay na siya. And yun, lagay tayo ng switch. So yun, biglang umulan mga chong, and yun, nakabit ko na siya nung hindi nagbibideo. Anak ng tokwa talaga. So yan, papakita ko lang sa inyo, nakabit ko na yung switch dito. And dito naman, yung dalawang wires kinabit ko sa left positive at right positive na wire, while yung pinaka main natin is ilalagay natin dito sa socket na to. Yung brown na may lining na white mga chong, yan. Diyan yung suksok yung wire na yan para sa hazard natin. Also, gamitan nyo na rin ng test light para yan, makikita nyo continuously nagbiblink yan. Kaya dyan nyo ilagay yung parang main ng switch natin. So yan, switch on natin, and yan ang ating hazard. So yan, all goods na. So tingnan natin yung sa rear. So yan, basta gamitan nyo lang ng test light pag naghahanap kayo ng mga chong. So yan, nabalik ko na ang ating headlight. So dito sa rear, yan, all goods na. And ang next naman natin i-install mga chong is itong panibagong push down starter switch natin. So yun, medyo corroded na rin kasi yung starter natin ngayon. Minsan gumagana, minsan hindi. Parang tinotopak. Kaya yun, palitan na natin to. So tagal ko na rin naman kasi itong nagamit. Bago ko pa i-modify itong motor natin na to, yun ang gamit kong push start. Kaya yun, tama lang din na magpalit tayo ng panibago. So itong gagamitin natin ngayon mga chong is meron siyang function na pwede mo i-cut yung kuryente ng motor. Kaya yun, medyo nagustuhan ko yung gantong feature niya. Kaya yan, sabit natin. And also, para magmukhang mala XSR 155 yung ating YTX, di ba? Angas din. So yun, tanggalin ko tong switch ng ating MDI, lilipat natin yan. And dyan natin ipipwesto yung ating panibagong push start. So yun, tatanggalin na natin to. And yan mga chong, na-mount ko na yung ating push down na push start. Ayan. So ang features niya, pag dyan siya nakatpat is wala siyang kuryente. Pag binaba mo, yan, meron na yan. And pag binaba mo pa ulit is magpo-push start na siya. So diba, parang big bike. So meron lang naman tong 4 na wirings mga chong. Yung pinutol ko yung socket niya. So meron lang naman tong 4 na wires mga chong, and itong pula na may lining na white at itong brown is para doon sa feature niya na off, na mawawala yung kuryente natin once na in-off natin. Yan, dalawang yan. While ito namang blue at red na may lining na black is para naman doon sa push start natin. Yan, so ito yung stock wires ng ating starter. So yung blue, kukonek lang natin sa blue, while yung black, kukonek natin dun sa red na may white. So yun, kukonek ko muna to, and gamitan natin ng soldering iron to para maganda yung kapit ng mga wires natin mga chong. And yan, nasolda ko na tong mga wires natin. Hindi na yan basta-basta may higit. And yun, try natin. Pwede na natin to yung subukan kung gagana ba siya. Kung tama ang pagkabit natin, gagana to. So mamaya mga chong, kapag pinakita natin yung kill switch na, pag inakyat natin siya dito, kakat off na yung kuryente ng motor natin, mamamatay siya. So yun, kailangan magpagapang ako ng wire dito. And yan, so dito ko ilalagay yung cut off switch natin dito sa ground data to ng CDI natin yan, dito lang siya ikakabit. So yun, may extra wires tayo dito, papagapang lang tayo, and yun, susuldahin rin natin yan para maganda yung connections ng mga wires natin. So next naman natin gagawin mga chong is itatap na natin itong mga wires natin dito sa ating CDI. So bali itong brown wire mga chong ay dito ko siya itatap sa mismong wire ng CDI natin, yan dito. So susulda natin yan dyan, while yung red naman natin na may lining na white ay dito natin itatap sa kabila. So may papuntang harness yan, red wire na may lining na white.
So yan, dito natin lalagay yan. So isusulda natin yan para solid talaga yung connections nila. So yan, susulda natin. So yun mga chong, tapos ko na masulda. And yun, titipan na lang natin to. Yan, all goods na yan. And yun, itatak natin yan mamaya. Tatago natin yung mga wire na yan. So yun, balikan ko kayo mamaya mga chong pag naayos ka na. Yan, all goods na. Na linis na natin yung mga wirings dito. And yun, testing na natin kung all goods ba ang ating panibagong switch. So yan, all goods na mga chong. So bago natin buuin tong motor natin ulit is yun, kabit muna natin tong split fire na twin core. Bali nung first Bohol ride natin, gamit pa natin yung JD natin mga chong, is nakaganto tayo na high tension wire. So medyo na-off kasi ako dito sa Phyto natin. Maganda naman yung quality nitong high tension wire nito mga chong, pero yun, kulay blue kasi, and yun, gusto ko ng red. So subukan na rin naman to mga chong, and yun, okay ako dito sa split fire na to. So yun, tanggalin lang muna natin to. And yun, kung magpapalit kayo, i-keep nyo tong swaho nyo mga chong, itong genuine na swaho nyo, kasi matibay yan. And wag nyo yung basta-basta itapon lang yan. For the meantime, ito munang split fire na spark plug cap yung gagamitin natin. So noon, ito lang talaga yung baon natin noon. Pure stock yung motor natin, and ito lang, split fire na high tension wire and iridium spark plug lang sa GD110 natin. Solid. And kung makikita nyo mga chong, makapal yung core nya. Yung tinatawag niyang core, yung tanso nya, mas makapal comparing dun sa Phyto natin. So yun, papakita ko dito yung picture ng likod ng box nya. So yan, testing na natin. Click lang talaga mga chong. And yan mga chong, tapos na nga natin ma-install ang ating hazard switch and push down na push start switch. So ganda ng looks niya mga chong, and napaka premium. And yun also, wala XSR na rin yung sa hazard. Yun, wala na yung hazard natin dito. So gusto ko sana yun, pero yun, balik na lang natin. And yan, yung naman natin, ang split fire, bumagay sa black red motif ng motor natin. So testing na natin ang ating switch kung gumana ba. So all hits naman siya, functional naman siya mga chong. Pag inangat natin, nag-off siya. So pag ganito naman, itatry natin i-kick. Ayan, na-under siya. Pero once na i-off natin to, in-off natin yan, kahit ano pang kick yung gawin mo, hindi mo siya mapapaandar. So dagdag security feature din dito sa motor natin, diba? Kung nagparking ka, patay mo lang, and then kung iwanan mo, pag i-turn off mo muna yung kill switch. So yun, another safety feature para dito sa ating YT. Hazard, yun, gano'n naman talaga feature niyan, ganyan naman yung trabaho niyan, normal na lang yan. And yun mga chong, kung nagustuhan itong video na to, please leave a like, comment, and subscribe. And also don't forget to click the notification bell para ma-update pa kayo sa mga susunod ko pang videos.